Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, mga love, shout out, good morning, and happy Friday. Happy weekend, no? December 20, so 4 days na lang, or 5 days na lang, Pasko na po. Yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay, nako po, totoo ba ito? Mismong si Senadora Amy Marcos ang nagsiwalat or nadulas dito, no, na 1 trillion budget ang gagastusin para sa impeachment ni VP Sara. Kaya pala, marami ngayong mga, di ba, kahapon balita na yung third impeachment complaint laban kay VP Sara ay ikinasa na, no, or inihain na ng mga ibang mga bayarang mga abogado mula daw yun sa Mindanao or sa Visayas, at saka yung isang patrimonyo sa pangunguna ng isang pare na demonyong tsupaero na link sa makakaliwang grupo. So ito bang itong pira na to ay 1 trillion pesos, ibabayad ito sa mga taong ito para masira si VP Sara. At the same time, nung isang araw din yata yun, kahapon, kasabay diba ng impeachment complaint kay VP Sara, ay sabay din ang pag-file ng kaso kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo, kay Bato de la Rosa, kay Eleazar, hindi si Eleazar, yung isa pang dating PNP chief ni Sara na na-file today. Sandali. Third impeachment. Sandali. Oh. May isang general doon dati, hindi si Eleazar, before noon. Kasali yun. So, kasali din ito sa 1 trillion. Akala ba natin? Di ba? Di ba sinabi ni Bongbong Marcos na kunwari nagpakalat siya ng nag-leak yung kanyang message, text message sa group chat nila na wag daw i-impeach si VP Sara. Yun pala, later on, nalaman natin, binigay talaga kay Tunyeng. Si Tunyeng nagpalabas. So, inamin din ni Bongbong Marcos na kanya daw yon, yung message na yun na nag-leak, na wag i-impeach si VP Sara dahil hindi siya kawalan or hindi siya importante. She's not important, sabi ni Bongbong Marcos. So kung hindi importante si VP Sara, bakit paglaanan ng 1 trillion budget? At saan kukunin ang 1 trillion budget na to for impeachment para kay VP Sara? Kaya pala, nagkanda hitot ngayon itong 2025 budget or national budget. Kinaltasan ng 10 to 12 billion ang tawag dito. DepEd, zero budget subsidy or zero subsidy. Ang PhilHealth, zero budget din ang NCIP. At yung AFP na yung proposed budget doon ay 70 billion ay kinaltasan ng kalahati, 35 billion. At saan pa ba? Maraming mga tawag dito, mga ahensya ng gobyerno gaya ng kahit yung Comelec, tawag dito sa DOH. May kaltas ang mga yon doon sa foreign, ano ba yung kahapon na kakalimutan ko rin eh. But kaltas din yun, 145 million. O 147 yata yun million. So lahat yon saan napunta? Sa hindi sa DSWD, sa DPWH. So doon, from DPWH, doon yata or doon nila huhugutin ang pira na yun. At yung iba, gaya ng pinagbintahan ng 25 tons of gold, 89.9 billion pesos Complaint against VP Sara. PhilHealth funds ng mga miyembro ay kinuha di ba ni Bongbong Marcos at
utang here, utang there. Kaya siguro ganon, iniipon iyon para hanggang sa makalikom sila ng 1 trillion para sa impeachment. Kaya pala masigasig itong tuwadkom ngayon, sila Franz Castro, Acop, si Paduano, si Barbers, at lahat ng members ng House of, yung mga tinatawag ng, yung mga young crocs dyan, na young guns crocs, no? Masigasig sila dahil ang laki pala ng kanilang makukuhang pira para, kasi binabayaran sila eh. At ang mga makakaliwang grupo, kasali na dyan si Padre Monyo at ang kanyang ibang mga kasamahan kahapon na naghain ng pangatlong impeachment laban kay BP Sara. O ito mismo si Senadora Amy Nadulas. Sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo, may mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam ayun, na lilikunin. malinaw. Para pambayad. Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but... Sinasabi na niya ngayon, daming marites daw, hindi niya alam, without basis. Nadulas ka, Senadora Amy. Nadulas ka? Hindi mo na yun pwede bawiin dahil yan. Kumalat na ngayon. So now, alam na natin, ang kapal ng mukha ninyo, Senadora Amy, ng kapatid mo, ng pinsan mo at ng hipag mo ba yun? Or bayaw na si Liza? At kung sino-sino pa dyan. Nagagastusan ninyo ng kaba ng bayan na maraming Pilipinong naghihirap. Walang makain, minsan na lang sa isang araw. Maraming Pilipino ang walang trabaho. Mahal na bilihin. Bayarin kuryente, tubig. Magtataas na naman ngayong January 2025, beginning of the year 2025. Tapos ngayon, yung pira na yan, 1 trillion, ang laking tulong iyon sa Pilipinas, sa mga Pilipino, kung gagamitin iyon sa maayos na paraan. Pero gagamitin lang para sirain si BP Sara. Shame on you. Kayo ngayong Marcos, mga loyalista, mga loyalista nga. Mga animal kayo. Suportado niyo pa si BP Sara. Good for BP Sara, deserve to be impeached. So ayan, pira ninyo, tax ninyo, gagamitin kay BP Sara, imbis na ibalik sa atin yung tax natin. Gagamitin lang, ibayad doon sa mga putang ina, na mga paring demonyo, tsopaero, mga abogado, bayaran ng mga abogado, naghihirap siguro ang mga putang ina, wala nang may palamon. Itong mga abogadong kasabwat ng pari na naghain ng tawag dito, third impeachment complaint laban kay BP Sara. Mga patay gutom sa pera. Dagdagan pa ng mga kongresista at ibang mga senador dyan. Gaya ni Grace po. Ni Grace Potok sa Boho. Sino pa? Si Chis Escudero na isang traidor. Magiging Senate President lang. Tinraidor ang kapwa senador. Sino pa? Cynthia Villar. Porket patapos na ang termino. Pumabor dyan sa akap ni Martin Romualdez at kung sino-sino pa. At kung ano-ano pa dyan sa pag-zero budget ni Grace po. Sa PhilHealth. Na nangangailangan yung mga tao, yung mga membro, yung mga Pilipino, kalusugan. Pero saan? Dito pala ilalaan lahat ng mga pirang iyon ng taong bayan sa isang ahensya para madali na lang hugutin sa program sa DPWH para gamitin pang gastos pagwasak kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang mga kasamahan at kay BP Sara. Nakakahiya kayo
Mga putragis ninyo, mga kapal mukha ninyo. Sana magkandamatay na kayo. Tamaan sana kayo ng kidlat, mga animal kayo.